Luke 4:18 to 19. Sabihin po natin. Amen. Gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Okay, J1 Culture. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am not a ship with Christ, and I am not extreme. Praise the Lord. Good morning. Amen. Buhay na buhay. Amen. Nakita po natin yung mga blessing na ibinigay ng Lord sa bawat sa ano, and I believe na meron din po tayo natanggap na biyaya sa Diyos. Mga nag-testify, talagang napakaganda po na kasama mo ang Lord sa bawat paglakad mo. Lagi mong inaalala siya. Ay yung sinasabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi yon, in all thy ways. Hayaan mo ang Diyos, si Jesus, ang makialam sa buhay niyo. Amen? Huwag kang pakikilaman ng iba. Sino makikilam lang? Si Jesus. Kasi He will direct your path. Yung direction nasa Panginoon. May isang kwento po sa Genesis chapter, I think 34 tayo. Nang si Jacob, makikipagsundo siya kay Esau. Kilala niyo si Esau na iniiyaw Ang pangalan ni Jacob, yan yung Israel. Ngayon, nung makikipagsundo siya kay Esau, yon. Habang paglalakbay niya, papuntang lugar kung saan sila makikita, medyo nakatulog si Jacob. At nung paglalakad niya, may nasa lubong po siyang lalaki. Si Jacob yun, si Jacob. Okay. Mamaya po may anointing of oil tayo, no? So, bibilisan natin ng maganda yung mensahe ng Panginoon. Ngayon, nung iti si Jacob na naglalakad, may sumalubong sa kanya. Alam yung dalawa, nagsalubong yung dalawa yung lalaki tsaka siya. Ang ginawa na, nag-resting sila. Alam niyo yung resting? Alam niyo yung resting? Nakakapanood ba kayo? Nagbuno sila. Naghawakan sila. Hanggang magdamag yung biro mong resting na yon. Hanggang sumikat mag-uumaga na. Morning na. Nagbubuno pa rin, sabi nung kalaban niya, yung lalaki yon, hindi ko matatalo ang taong ito. Sabi ni Jacob, hindi naman kita bibitawan. Hanggat hindi mo ako pinagpapala. Sabi niya ganon. Sige, anong pangalan mo? Sabi ngayon, Jacob. Sige, mula ngayon, ang pangalan mo na ay magiging Israel. At payayamanin kita, pasasaganahin kita, pararamihin ko ang lahi mo. Kaya binitawan niya na. Nung nabali yung kanyang tithe, binitawan niya na. At nagulat siya. Ang napagbuno niya pala, ang nareste niya, ay Diyos. Sabi niya, buti hindi ako namatay. Sabi niya, nakaharap ko ang Diyos at hindi ako namatay. Kaya tinawag niya yung lugar na yun ay Penuel. Tuwan-tuwa siya. Kaya na yung kinawit natin kanina, I want to see you face to face. Alam mo, nakakabuti ng Lord. Tayo po hindi banal. Tayo po likas na makasalanan. Kung haharap po tayo sa Lord, katiting na kasalanan, meron tayo sa puso natin, sa buhay natin, nararamdaman natin. One click lang, you will die. But God's grace, oh God, napakabuti ng Lord, we can worship God. Kaya ngayon sa umagang ito, huwag niyo pong hayaan na pupunta lang kayo, hindi mo makakantam yung blessing ng Lord. Ibig sabihin, naiisip niyo, Lord, lalabas ako rito, I am blessed. Hindi lang ako makikinig sa iyo. Pag kinig ko, gusto ko, Lord, may makukuha akong blessing sa iyo. Gusto niyo ba yun? Amen? Hindi lang mamaya may lakad ako, may pupuntahan ako. Huwag ganon. Ang isipin niyo, pag pumunta kayo rito,
ako ay gusto mo na ikaw ay pagpalain at sumamba sa Kanya. Kasi bakit ganon? Gusto ng Lord na kayo'y mapagpala. Di ba? Pag pinagpapala ka ng Lord, anong gusto mo? Lagi kang nagpupuri sa Diyos. Kaya inawit natin kanina, I want to worship you in spirit and in truth. Kasi paano ka magbibigay ng papuri kung punong-puno ng hindi mo nararamdaman yung blessing ng Lord? Kaya ngayon, sa umagang ito, desire to be blessed by God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, makinig na tayo. Pagpapalain tayo. Amen? Kagaya ni Jacob, Lord, hindi ka ako lalabas dito hanggat hindi mo sinasabi yung blessing na ibibigay mo sa akin. Sino gusto nun? Amen? Okay. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming po salamat sa iyong pag-ibig. Ngayon pa lamang, O Diyos, hinahayaan na namin ang Holy Spirit na kumilos sa aming kalagitnaan mula sa oras ito hanggang matapos. And we expect a miracle, a mission na ibibigay mo sa bawat isa sa pamagitan ng iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palapakan po natin si Lord. Ang title po ng pag-aaral, ang best sa Lord sa atin, yung Anointed and Overflowing. Sabihin nga natin, pag sinabi mong anointed, ibig sabihin, you are divinely purpose. Si Lord tinawag, you are the anointed one. Kaya ang ganda po ng ating pinupuntahan, ng church natin, the anointed one. Si Jesus lang yun. Si Jesus lang yun. Now, the anointed and overflowing, yung overflowing naman, ibig sabihin, sa Tagalog to, umaapaw. Sobra-sobra. Okay? Sa Psalms 23 verse 5, yan. You prepared a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessing. Amen. Ipinaghanda niyo ako ng piging sa harap ng aking mga kaaway. Psalmo 23 verse 5. Pinahiran niyo ng langis ang aking ulo. Tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin. At hindi nauubusan ang laman ng aking inuman. Ibig sabihin, you are being anointed by God. Sabi ni David, Lord, maging sa harap ng aking mga kaaway, ako ay pinaghahanda mo. Ibig sabihin, on that time na mayroong mga pagsubok sa iyo, tukso, naroon pa rin yung blessing ng Lord. Sinasamahan ka ng Panginoon. At sabi ron, hindi ako nauubusan. It always overflow after you anoint me with the oil of my head with oil. So, paano mo malalaman na ako'y pinahiran at umaapaw? Nararamdaman ko ba yun? Ako ba'y anointed? Ako ba'y may divinely purpose ba ang buhay ko? At nag-overflow ba ang Lord sa atin? Alam nyo, sa Psalms 23 verse 5, matuturuan po tayo ang napaka-kapangyarihang salita nito. It talks about God's provision, protection, honor, and abundance, even in the difficult times. So sa paanong paraan, paano natin nalalaman na tayo pinahiran? How I know that I am anointed and overflow? Unang-una po, God's provision in times of trial. Sino po dumaan dito sa pagsubok? Amen? Pagkatapos nun, nalampasan ko. Di ba? Nakaya ko pala yun. Ibig sabihin, sinamahan ka ng Panginoon. Ang kanyang provision, yung kanyang good and service ay ibinigay niya sa iyo in the time of your situation, any bad circumstances. Kasi ang akala lang nila, pinagpapala ka ng Lord o isang taon nakakaramdam ng pagpapala pag natapos na yung mga pagsubok. Pero tandaan niyo po, kayo po ay
iniingatan, pinoprotektahan, at sinusuplayan ng Panginoon. On that time na meron kayong mga pagsubok sa buhay. Amen? So, yun ang number one. Naroon ang provision ng Lord in the middle of conflict. Kaya nga sabi ni Psalms 23, si David, you prepare a peace for me in the presence of my enemy. Naghahanda ka. Antindi, no? Kung paano kaya nangyari yun? Yung kaaway mo, kaharap mo, tapos may handaan sa harapan mo. Can you imagine that? Kumakain ka, tapos kaharap mo yung mga kaaway mo. Pero may handa. Ganun ang Lord. Dumadaan ka man sa pagsubok. Dumadaan ka man sa mga trial sa buhay mo. Meron pa rin provision na ibinibigay ng Panginoon. Because you are anointed. Amen? Sabi mo, I am anointed! Kaya nga yung culture natin eh. Kaya lagi yung bibigkasin yun. Sa 1 Corinthians chapter 13, 10:13, sabi rito, English yan. Tagalog na lang muna, pero pares din ang meaning yan. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Okay? Yun, may Tagalog. Ngunit, maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Galing, ano? Kaya nga, ganun eh. Kaya huwag na kayong kawawa naman ako. At ako na lang laging tinatamaan. Na, hindi po kaya nyo yan. Kaya ni Lord yan. Because you are anointed. You are anointed. Kayang-kaya niya yan. At pag dumating man at hindi nyo na kaya, ayan na. Maaasahan po natin yung mga pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayang subukin ng hindi natin nakakaya. Kaya kaya natin yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya natin to. Amen? He sustains, strengthens, and provides even in hardship of your life. The good and service of God to you is always available. Ang gagawin mo lang, hihingi ka lang. Kaya ka wala dahil hindi ka, subukan mo mungi sa katabi mo. Bibigyan ka niyan. Ganon. Si Lord pa. Pag ano man ang hilingin mo sa Lord, ibibigay niya. Amen? It gives us peace. Kaya ginagawa niya yung para yung mga dumating pagsubok sa'yo, makayanan mo. Dahil gusto niya ng Panginoon, gusto ng Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Amen? At iyon ang pinakamaganda na nangyayari kung paano mo nalalaman that you are anointed and overflowing. Amen. Number 2, God faithfully restore what His people have lost. Ngayon, may isip natin ganito. Kaya naiyak ako kanina, naluluwa ako dahil, Lord, sino ba naman kami para kami umawit sa iyo? At dadalawin mo sa lugar na ito. Hihipuin mo. Ipararanas mo sa amin yung pag-ibig mo. Actually, kung hindi tayo, kung babasehan natin yung ng Panginoon, ang kanyang judgment, ngayon pa lang, todas sa tayo. Sino rito hindi nagkakasala? Minsan nagkakasala tayo sa harap tayo sa Lord. Lord, alam mo, one click lang, pwede kang tunawin ng Lord. Pero dahil because of God, He restores, faithfully restores yung mga taong nawawala sa Kanya. Kaya kahit papaano, umalis ka man, mawala ka man, manghina ka man, lagi kang hinihintay ng Lord. Lagi kang hinihintay, magbalik ka lang. At sabi ron, dati, ibang pagkilala natin kay Jesus.
Di ba? Kilala naman natin, malit pa lang tayo, kilala natin si Jesus eh. Pero mababaw. Ano ang alam natin nun? Si Jesus pag Pasko nagiging baby. Yes, tuwan-tuwa tayo, baby, dahil Pasko. Pag mahal na araw, ipapako naman siya. Ganun lang ang alam natin. Kasi hindi natin alam kung paano, ano talaga ang relasyon, ano talaga ang purpose ng Lord kung bakit dapat nating makilala ang Panginoon. Yun lang ang alam natin. Pero ayaw ng Diyos ng ganon. Kaya He faithfully restore. Yung mga bagay na nawala, ibinalik na ng Lord sa atin. Ngayon, tingnan natin dito. Sa Colossians 1:21, noong una ay malayo kayo sa Diyos. Totoo naman yun eh. Di ba? O lalo nung dati tayo hindi pa Kristyano, pag masabi nga, kapatid, brother, sister, papa, mama, atin tayo. Ayaw mo, di ba? Ayoko, anong makukuha ko diyan? Di ba? Kasi nga, dati tayong malayo talaga sa Diyos. But through the grace of God, He faithfully restored yung mga nawala sa Kanya. Kaya sabi niya rito, at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ang inyong mga pag-iisip at mga gawa. Ephesians chapter 2, verse 22, verse 12 and 13. Tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon. Alalahanin niyo rin noon na hindi niyo pakilala si Kristo. Hindi kayo kabilang sa mga mamayan ng Israel. At hindi sakop na mga kasunduan ng Diyos batay sa pinangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito na walang pag-asa at walang Diyos. Gusto ba ng Lord ng ganon? Yung tao na bubuhay walang pag-asa? Kaya, He is faithfully restore. Ibinalik niya yung wala. Yung dating meron ka, kasi dati ang Diyos at ang tao, close yan. Because of the sin, na walang pag-asa ang tao at walang kinilalang Diyos. Okay, tuloy po tayo. Ayun naman nakalagay doon. So, ngayon po, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, He restore. Ngayon, kakampi na po kayo ng Diyos. That's why you will become overflow of blessing. Ano yung blessing ngayon? Yung pag-ibig niya, nakamtam niyo na. Walang hanggang pag-ibig ng Panginoon. At dahil sa pangyayaring yun, tayo po ay tinanggap ng Diyos. He restore our dignity. Dati wala kang pagmamalaki kahit kanino eh. Kaya sabi ng Word of God, ang ipagmamalaki mo lang dahil nakikilala mo na ang Diyos. Alam mo na yung kanyang katarungan. Alam mo na ang kanyang pag-ibig. Alam mo na ang kanyang katwiran. Ayun na ang inyong pinagmamalaki ngayon. Amen? Praise God, pinarangal mo ako. Sabi ron, sumunod doon sa verse na yun, pinangangaralan mo ako sa pamamagitan ng pagpapahid ng lakis sa aking ulo. Ito pa rin kasunod. Ngunit kayo ngayon ay nakay Kristo na. Sinong nakay Kristo na? Taas ang kamay. Okay, mahiya. Nahiya pa kayo eh. Pare-parehas na tayo nakay Kristo. Kaya dito, malayo kayo noon sa Diyos, pero ngayon ay malapit na kayo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dati malayo, ngayon close na kami. Close na tayo, Jesus. Kaya ang ganda ng awit kanina, para may ganong title, no? I want to be with you. Sama, Lord. Kasi saan ka pupunta, Lord? Doon ako. Kasi close tayo. Ayun. Ay, maganda ngayon. Ngayon dahil sa magitan ng dugo ni Jesus. Amen? At yung pangyayaring yon, sabi rin sa verse na yun, sa 23, pinahiram mo ng langis ang aking ulo. And my cup runneth over. Alam niyo yung anointing of oil is a sign of welcome. Pag ang tao po, nung unang panahon, pag pumapasok po
Sa loob ng bahay, they anoint them with oil. They anoint them with oil. Si Jesus ganun din. So, mabasa mo natin yan sa Luke chapter 7 verse 46. Ito yung babaeng nagbuhos ng langis mula sa ulo ni Jesus at yung kanyang paa, nilinis, i-anoint niya. It's sign of welcome. Sabi niya ron, hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ang mamahaling pabango ang mga paa ko. He anoint my feet with the sense. Kaya si Jesus nilinis yung paa eh. Tingnan nyo, kasi nung unang panahon kasi, pag pumapasok po sa bahay, nung araw medyo, dusty pa yung lupa, di ba? Pag pumapasok sila, pag ikaw po'y pumasok sa isang lugar, sa isang bahay ng mayaman, ang gagawin po sa iyo, bago tumuloy, pupunasan muna yung kamay mo o hugasan. Ganon. Kasi pag malinis na rin yung paa, malinis na rin yung pagkaano. Kaya minsan pag tulog tayo, minsan paa na lang hinugasan natin eh. Kasi yan ang pinanggagalingan ng dumi. Ngayon, naging malinis na. Ngayon, it brings welcome. Pag tayo pinahiran ng langis ng Lord, ibig sabihin, you are welcome. Kayo po ay tinatanggap ng Diyos. Alam nyo, nung minsan si Jacob uli, yung kanyang pinag-usapan natin, siya po ay nakipagharap sa Diyos at nung nakausap niya ang Panginoon sa Genesis chapter 35 verse 13 to 14, nag-build po siya ng stone of pillar in a place where God has appeared to him. And he poured wine over it as an offering to God and then anointed the pillars with olive oil. So ano ibig sabihin nito para sa atin? Lord, parang sinabi niya, he called that place Bethel. Bethel, ibig sabihin na house of God. Nung nakapag-usap sa Panginoon, nagpasalamat siya at nagkuha siya ng langis, pinahiran niya, naglagay siya ng bato upang bigyan niya ng parangal ang Panginoon because winelcome siya ng Diyos. Tinanggap siya ng Diyos. Ano man ang itsura natin, ano man ang kalagayan natin, tatanggapin po tayo ng Panginoon. Amen? Sino gusto nun? Iyon. Ang maganda ron. Hindi mo ko tinanggap, sayang ka. Pero ang Diyos, ano man ang kalagayan mo, ano man ang kinatatayuan mo, ano man ang pagkakamali mo, ano man ang pinagsisiya mo ngayon, tatanggapin ka ng Panginoon. Lord, nakagawa ako ng hindi magandang desisyon, hanggang ngayon dala-dala ko, iniisip ko, tatanggapin ka ng Panginoon. Ayusin ng Panginoon niya. God is always welcome. Welcome, welcome. Amen? At signifies signs pa ng anointing ng oil, it brings healing. Sinong gustong mapagaling ng Lord? Amen. Lahat tayo gustong-gusto. Sabi sa James chapter 5 verse 13, mabilis lang po ito ha. Mayroon bang dumaranas sa paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Ayun pala yung sikreto rin eh, no? Ba't kaya? Kasi may mga tao, nakakalungkot lang. Kung kailan hirap na, punong-puno na ng mga tawag to, yung sa puso niya bigat, saka palalayo sa Lord. Huwag po tayong lumayo sa Lord. Mas lalo po tayong lumapit sa Kanya. Isa ka sa pinakakawawa. Sabi ko na talaga totoo naman po yun. Kung wala kang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kaya ang ginawa ng bawat isa dapat pong lumapit at kinakailangan manalangin. Manalangin sa Diyos. Kung naghihirap ka ngayon, sabi ron, James chapter 5 verse 13, manalangin ka lang. Ano ibig sabihin nun? Wala kang lalapitan, kundi ang Diyos. Amen? Siya lang ang lalapit, kaya manalangin ka. Sabi rito, mayroon bang masaya sa inyo? Sino masaya rito?
Parang kulang pa, no? Masaya, dapat siyang umawit na mga papuri. Wala ba yung sa verse yun? Wala sa verse. Okay. Verse 14, meron bang may sakit sa inyo? O yan. Dapat ipatawag niya ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin pananampalataya ang magbibigay sa kanya ng kagalingan. Amen? So yung anointing pala, kung meron kong sakit, ikaw po ay gagaling. Ngayon, anong klase ng langis? Baka naman kala nyo, nagbibenta ako ng langis. Hindi ako magbibenta ng langis. Ang langis kasi po, bago po naging langis yan, maraming proseso yan, dinurog talaga yan. Talagang piniga, like Jesus, yun na nag-praise siya. Yung liquid doon lumabas sa kanya, nanalangin siya. Bago siya ipako sa krus, may liquid doon lumabas. Parang ganun yung langis. May proseso, pinipiga hanggang lumabas yung langis. Okay, ganun po ang pagbibigay ng ibig sabihin ng anointing of oil. Amen? Kaya pararangalan mo ang Diyos dahil ikaw ay pinagaling. Ang langis mo, wala pong problema kahit anong langis mong gamitin nyo, Baka namang, kasi sa iba, punta ka sa lugar, nagbebenta langis, maganda langis. Hindi po ganon. Pag pinag-pray nyo signifies, it signs of your faith that God put His a miracle on that small amount of oil. Pero ang pananampalataya ang magpapagaling sa inyo. Amen. Pangatlo, a sign that it gives honor, parangal. 1 Samuel chapter 6 verse 13. Kaya kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya sa ulo si David sa harap ng kanyang mga kapatid. Simula ng araw na yon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon at umuwi naman si Samuel sa Rama. Ano ibig sabihin nito? Pinararangan ng Lord yung mga taong pinahiran niya ng langis. Lord, ito na ba yung papaya? Sabi ni Samuel, pumunta ka rin sa lugar ng Judah, meron dong papayaran at magiging next king. Dahil siya papalit na kay Saul. Pero nakita niya, gaganda ng mga anak ni Jesse. May mga matitipuno, mukhang hari, mukhang maayos. Sabi niya, Lord, ito na ba papahiran ko? Hindi. Ito na ba, medyo matipuno ito, malakas ang katawan, malaki ang pagkakatawan. Muscle, at ang tangkad niya, maayos ang katawan. Papahiran ko na ba ito magiging harem? Hindi. Hindi ako tumitingin sa kanyuan ng tao. Tumitingin ako sa puso. Sabi niya, Lord, lahat nandito na yung mga anak. Sino pa ba? Sabi niya kay Jesse, sino pang anak mo rito? Meron pang isa. Sabi niya, meron pang isa. Sabi niyo nga, iyon, meron pang isa. Sabi niya, sino yun? Doon, nagpapastor si David yun. Pinatawag, isang paslit, maliit, bata pa. Sabi niya, iyan ang pahiram mo. Medyo, si Samuel siguro, ito ba? Batang-bata. Sabi niya, pahiram mo, iyan ang magsusudari. So, pinahiran niya. Simula na yon, ang Espiritu ng Diyos ay pumunta kay David. He honors. Kaya pag pinahira na, kita nyo, malaki na ang pagtingin sa inyo ng tao. Pastor, dati hindi naman ako pinapansin nun. Pero ngayon, binabati na ako. Kasi yung presence ng Lord ay nasa inyo. Amen? So, ganon ang ibig sabihin ng anointing of oil. Ibig sabihin, you are welcomed by God, you receive healing from God, and you will be honored ng kahit sino man. Amen. And last, God's blessing are plentiful, not limited. Sabihin nga natin yan, 1, 2, 3. I am. God's blessing are overflowing. Ito na yung overflowing. Yung sobra-sobra na.
You believe on that? Naniniwala kayo doon? Amen. Hebrews chapter 6, verse 13 to 14. For when God made promise to Abraham, because who could swear by no greater, he swore by himself, saying, surely blessing I will bless thee, and multiplying I will be multiply thee. Tagalog. Saan sa Tagalog? Wala pa ng Tagalog dito. Ito. Tignan niyo ang karanasan ni Abraham. Kilala si Abraham. Siya ang ama ng maraming nation. Nang nangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng ibang pangalan para patunayan ang pangako niya, kundi ginamit niya sarili niyang pangalan dahil wala nang nakahihigit pa sa kanya. Sinabi niya, talagang pagpapalain kita at pararamihin ko ang lahi mo. Amen. Pagpapalain kita. Amen. I will bless thee. So, yun ang pangako ng Diyos kay Abraham na pwede nating angkinin. Dahil may pananampalataya ka, kaya mong angkinin yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. God's blessing is not limited. Ano yung ibig sabihin nun? Huwag mong lilimitan o huwag mong ipiperiod. Lord, kaya mo. Hindi eh. Tayuan mo. Yung sinasabi ng Diyos, I will bless you and multiply you. Amen? At dapat lagi po tayong maniwala na you are anointed and overflow. Romans chapter 8 verse 39. Dito malalaman natin yung pag-ibig ng Diyos yung blessing niya. Ito'y kumpleto na. Sapagkat natitiyak ko na walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghelo, anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap o ang kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang bagay sa mundong ito, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nasa atin na talaga mismo, yung blessing ng Lord ay hindi mapuputol. Ang ginin yun. Sabi, akin yun! Yun talaga yun. Akin talaga yun. Amen. Atin talaga yun. Kaya nga sabi niya, Lord, my cup overflow with blessing. Ito yung tinuturo ng Psalms 23 verse 5. Yung kanyang mercy, yung kanyang provision, at lumabas man tayo at pumasok, naroon pa rin ang pagsama, ang blessing ng Panginoon. Amen. Gusto niyo ba yung ganon? Amen. If you want to stay anointed and overflow, kung nais yung maranasan ang pagpapahid at ang sobra-sobra, kinakailangan we have a total surrender to God. Amen? Tapusin na natin yung tayo, yung ako-ako. Kailangan total surrender. Hindi, kasi alam mo talaga nung araw, ganun ang pag-iisip ng mga kasama ko, maging yung ako yung nagbabarko pa Ganito ang pag-iisip nila. Sabi nila, okay lang, gastos tayo ng gastos. Monthly naman, hanggang nasa barko tayo, marami tayong darating ang pera. Ganun ang iniisip Hindi na pinilagay yung focus na ilbis na pasalamatan o bigyan ng parangal yung taong nagbibigay. Ibig sabihin, ang Diyos na nagbibigay ng lakas sila kung bakit sila nakapagtrabaho at sumusweldo sila buwan-buwan. Hanggat nandito, sabi nila, Sir, hanggat nandito tayo, kikita tayo.
Pag wala tayo sa barko, stop na. Parang taxi. Hanggang nakasakay, patak ng patak. Pero pag wala ng taxi, wala na, hinto na. Pero ang dapat nating isipin dito, we have a total surrender to God. Ibig sabihin, lahat ng pinanggagalingan nyo sa buhay nyo at anuman ang inyong inaangkin ngayon, ibig sabihin, you surrender everything to God. Amen? Huwag kayong sabihin na, wag, Lord, wag mong pakikilaman to. Hanggang dito ka lang. Wag. Hayaan mong total surrender. Yung pagkatao mo, pag-uugali mo, yung trabaho mo, yung negosyo mo, isurrender mo yan sa Lord. Amen? Number 2, you want to stay anointed and overflow? Focus on God. Tuon mo lang lagi isipan mo. Yung Lord, yung full trust to Him. Yung hindi ka mag-aalinlangang focus lang. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 12, look unto Jesus who is the author and finisher of our faith. Huwag tayong mawawala ng focus. Any distraction, normal lang yun eh. Pinasa natin sa Corinthians, di ba? May mga pagsubok, may mga distraction sa buhay natin. Pero hindi po tayo dapat mag-focus doon. Ang i-focus natin, ang Diyos, na siyang may magagawa sa buhay nyo. Amen? Sabi mo sa tabi mo, focus lang tayo. Okay. Hindi focus ha. Focus talaga. Ibig sabihin, nakatuon. Okay. You will experience blessing and multiply. Amen? Hindi niya ba tinatanong sarili niyo? Nagmarka na rin sa isip ko yan eh. Kung kayo po'y binibigyan na maraming pera, sino gusto maraming pera? Taas ang kamay, gusto ko makita. Pakita niyo sa Lord, Lord, gusto ko maraming pera. Sige, okay, maya. Yan. Pag ginawa po ng Lord yan, hindi niya tatanong, Lord, ba't marami akong pera ngayon? Gusto ng Lord, mag-bless ka sa iba. And you will multiply. Alam niyo po, nagbibigay po tayo sa ibang tao, sa church, sa sino man tinutulungan natin. Hindi po tayo nababawasan. Ang nangyayari po, nagmumultiply. Sino niniwala doon? Sige, gawin niyo yun. Siguradong imumultiply po tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay natin. Maranasan mo ang pagpapala at ikaw ay dadami. Okay, ano bang overall lesson dito sa umagang ito? Kapag lumakad ka kasama ng Diyos, tinutulungan ka niya. Amen? Ito yung overall lesson to. Pinararangalan ka sa kabila ng kahirapan. At pinagpapala ka ng higit sa kinakailangan mo. Ayun yung sinasabing may head anoint with oil and my cup runneth over. Pinararangalan ka, manampalataya ka sa Lord at gagawin niya at pinagpapala ka ng higit sa kinakailangan mo. When you walk to God, He sustain everything. Lahat you will bless. Kinakailangan mo lang pong manampalataya. Alam niyo ba yung faith? Pananampalataya, pagtitiwala, loyalty. And that faith is the only currency in heaven. Ano ibig sabihin? Ito lang ang pwede mong ipagpalit sa Lord. Lord, dahil ako'y may pananampalataya, gagawin mo to. Pag pumunta ka sa Singapore, sino pumunta na Singapore dito? Gusto nyo pumunta? Okay. Pag pumunta po kayo, dala nyo yung peso, bibili kayo doon sa tindahan, sa supermarket. Pagbibigyan ka. Bibigyan kaya? Hindi. Pumunta kang Japan, may dala kang peso. Pagbilan ng ganito, bibili ako ng soft drinks, magbibenta ka? Anong gagawin mo? Palit ka. Punta ka sa may money changer. Pag napapalit mo na yun, pagbibilang ka na. At yung mga hinihingi nyo sa buhay nyo ngayon,
gagawin ng Panginoon yan. Dahil ang currency nyo ay faith. Ang inyong pananampalataya, ayan ang kinikilala ng Diyos. Amen? If you want to be anointed and overflow, magkaroon ka ng pananampalataya sa Lord. Amen? Psalms 91. Basahin natin to. Before we pray, and then we will anoint you with oil. Okay, praise God. Psalms 91. Meron ba ron? Ito ang muling babasahin natin verse. Napakagandang verse ito. Chapter ito sa Psalms. Isa full of love of God. Psalm 91, ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasan Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Iingatan niya. Verse 2, masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol, kayo ang aking Diyos na pinagtitiwalaan. Andito ba? Wala. Tiyak na ililigtas ka niya sa bitag ng masama. Namnamin nyo ha. At mga nakakamatay na salot. Psalms 91. Iingatan ka niya gaya ng isang ibong iniingatan ng kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang pakpak. Iingatan ka, ipagtatanggol ka ng kanyang katapatan. Ang tindi no? Ibig sabihin na nagtitiwala, may pananampalataya sa Lord para daw isang ibong iniingatan yung kanyang mga inakay. Tayo po yun. Hindi ka dapat matakot, sabi ng Lord dito, sa mga bagay na nakakatakot. Okay? O sa mga palaso ng kaaway, ibig sabihin yung mga pana, yung mga pagtira sa inyo. Huwag ka rin matakot. O sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano parurusahan ang mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon at ang kataas-taasan Diyos na aking tagapaglanggol. Walang kasamaan, ganyan ha, walang kalamidad o anumang salot na darating sa inyo at sa iyong tahanan. Sabi niya, akin yung Lord. Sabi niyo nga. Amen. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Kaya nga nakakatuwa si Brother Dan, sabi niya, nakapag-drive siya kasi nga iniingatan siya ng Lord. At inuutusan yung mga anghel. Bubuhatin ka nila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Tatapakan mo ang mga leyon. Ito yung mga kaaway. Ito yung mga kaaway mo. At ang mga makamandag na ahas. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya, ililigtas ko siya, at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Iyan po ang salita at pangako ng Diyos sa atin. Amen. Ang ganda. Di ba? So if you want to be anointed and overflow, have faith in God. Manampalataya ka. Hindi po maasayang ang iyong pananampalataya sa Lord. Yung pinag-laanan mo ng pagtitiwala, hindi po maasayang. Siya lamang ang bibigay sa atin ng kalakasan.
Siya lang ang ating kailangan. Amen. So tayo po lahat ay tumayo. Ayaw niyo na yan. Mga Panginoon. Gamitin niyo na. Gamitin niyo na. Praise God. Na ang dalangin ng aking puso ay pagpalain. Sa'yo nagmumula ang aking lakas. Sa'yo nagmumula aking lakas. Patnubay mo ang siyang hanap. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kalakasan ko. Yes, Lord. Ang yakap mo sa bawat sandali, siyang pag-asa na hinahanap ko. Sa'yo, Diyos, namang natagpuan. Sa'yo, Diyos, pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, buhay ko'y nagbago. Sa'yo, Diyos, maglilingkod ako. Ang buhay ko ngayon, susuma mo. Awitin natin ito mula sa ating puso. Na ang dalangin ng aking puso ay pagpalain. Sa'yo nagmula ang aking lakas. Patnubay mo siyang aking hanap. Ikaw lamang ang kailangan ko. Ikaw lamang ang kalakasan ko. Ang yakap mo sa bawat sandali, siyang pag-asa hinahanap ko. Sa'yo, Diyos, lamang natagpuan. Sa'yo, Diyos, pag-asa'y nakamtan. Dahil sa'yo, habang nasa diwa tayo ng pagsamba at pagpupuri, taas po natin ang ating mga kamay. Sabihin po nyo, Panginoong Yesus, ako'y nagpapasalamat sa buhay kong ito. Minsan may pagkakamali,
kasalanan, Diyos, humihingi ako ng tawad. Linisin mo ang aking buhay. Handa po akong tumanggap ng anointing na galing sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali. Taas pa natin ang mga kamay. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, that you will bless, Lord, your people. Lord, an oil, Lord, ang langis na ito, ipapahid, Panginoon, ay yung Espiritu signifies your Spirit. And they are all welcome. They are healed. And they are all receive the blessing of the Lord. In Jesus' name. The Lord bless you. And the blessing of God be upon you. Anointing, overflow, blessing be upon you. In Jesus' name. Anointing and overflow blessing be upon you. In Jesus' name. Bless the work of your hand. Now. Continue to serve the Lord in Jesus' name. The blessing of the Lord, anointing, and overflow blessing be upon you. Now. All blessing of God be upon you. In Jesus' name. Amen. The blessing of the Lord be upon you. Anointing and a blessing of overflow be upon you in your heart. Continue to serve the Lord in Jesus' name. In Jesus' name. The anointing and overflow be upon you now in Jesus' name. In Jesus' name. Overflow, blessing be upon you and your family now. In Jesus, receive the anointing and overflow blessing be upon you. In Jesus' name. Now, in Jesus' name. Anointing of Jesus be upon you. Anointing of God and overflow blessing be upon you now in Jesus' name. In Jesus' name. The anointing of Jesus be upon you, and even the overflow blessing be upon you. Bless the work of your hands in Jesus' name. Receive. The anointing and overflow blessing be upon you, together with your family, and the work of your hands will be blessed and be multiplied in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Receive the anointing and overflow blessing be upon you. In Jesus' name. Receive the blessing of God in Jesus' name. Bless the work of your hands now, in Jesus' name. In Jesus' name. The anointing and overflow blessing be upon you. Fresh revelation and the work of your hands be overflow in Jesus' name. You receive it in Jesus' name. Receive the blessing of God. Receive the blessing of God. Receive the wisdom from God and overflow blessing be upon you. The work of your hands will be blessed. Now, receive in Jesus' name. The blessing of God be upon you and the work of your hands will be blessed. Will be blessed in Jesus' name. In Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Yung English na pangalan, kinanta nyo. Yung pangalan ko kinanta yung English. Sige. The blessing of God be upon you, and let the anointing of God be upon you. Bless the work of your hand now. In Jesus' name. The blessing of God be upon you, and the work of your hand will be blessed. You will be multiplied. God will bless you. God will use you in Jesus' name. The blessing of God be upon you. Do not fear. Don't be afraid. God will bless your work of your hand. In Jesus' name, receive it in Jesus' name. In Jesus' name. The blessing of God, the anointing and overflow blessing be upon you, together with your family, and the blessing of God overtake you, and the work of your hand will be blessed. Now, in Jesus' name. Receive in Jesus' name. The blessing of God be upon you, and the flowing of blessing be upon you. The work of your hands will be blessed. Now, in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. In Jesus' name.
The blessing of God and the anointing and overflow, blessing be upon you, and the work of your hand will be blessed. It will success in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. The blessing of God be upon you. Overflow, wisdom and knowledge, and the work of your hand will be blessed. Receive it in Jesus' name. In Jesus' name. I'm waiting. Yes, Lord. Anointing and overflow blessing be upon you. The work of your hands will be blessed. The work of your hands will be blessed. Receive it in Jesus' name. Have faith in God. Amen. Hallelujah. The blessing of God, the anointing, the overflow blessing be upon you, and the work of your hands will be multiplied. All your business will be multiplied. The works of your hands will be prosper. Receive it. Have faith in God in Jesus' name. The blessing of God and anointing and overflow blessing be upon you, and the work of your hands receive in Jesus' name. Have faith in God. God bless you. The blessing and the anointing and overflow blessing be upon you in Jesus' name. At lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay pagpapalain, at sa mumula sa iyo, ang pagpapala ng Diyos ay dadalay sa iyo sa pangalan ni Jesus. The blessing, anointing, and overflow of blessing be upon you. Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng iyong gagawin ng iyong mga kamay. In Jesus' name, ang iyong pamilya ay makakilala at mananampalataya ang bawat isa. Dahil sa iyo gagamitin ka ng Panginoon. In Jesus' name, receive it. Kaya din of the overflow blessing be upon you. Anointing and overflow blessing. Ang lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay pagpapalain. Gagamitin ka ng Diyos. Ikaw ay magiging pagpapala. You will be blessed. And even your family in Jesus' name. Now, in Jesus' name, receive it. The blessing of God and anointing of Jesus overflow upon you. Magiging rin yung mga kamay. In Jesus' name, ay pagpapalain. Lahat ng gagawin na yung kamay ay magiging pagpapala. Maayos lahat. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Receive it in Jesus' name. Amen. So, to you, the blessing of God be upon you. Anointing and overflow blessing be upon you. Now, wisdom and knowledge continue to flow in your life. At lahat ng hawakan, lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay magiging pagpapata, mapabilis. Sa pangalan ni Jesus, tagay mo in Jesus' name. Overflow blessing, anointing, and overflow blessing be upon you. Lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay magiging pagpapala at ikay gagamitin ng Diyos in a usual sa ministry ng Panginoon in Jesus' name. Receive the blessing of God. Amen. Lord, that the anointing and overflow blessing be upon this man in Jesus' name. Lord, continue to bless. Payamanin mo ang taong ito. Lord, in Jesus' name. At lahat ng kanyang gagawin, it will be multiplied and it will be prosper. Receive it in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, continue to anoint him with the anointing and overflowing of blessing. Lord, in the name of Jesus, lahat ng hawakan, lahat ng gagawin niya sa magitan niya mga kamay, Lord, it will bless and will be prosper. Receive it in Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord, continue to bless this woman, oh God, the anointing and continue overflowing of blessing be upon her now in Jesus' name. Lahat ng kanyang aisipin ay para sa iyong kabutihan lamang at lahat ng kanyang hahawakan, lahat ng aayusin niya sa magitan ng mga kamay, Lord, ay iyong pagpapalain. It will be multiplied. At hindi ng kanyang supling na lalabas, Lord, it will bless in Jesus' name. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, receive by faith. In Jesus' name. Anointing
and overflow blessing be upon you now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat ng pagdududa, alisin sa pangalan ni Jesus. At lahat ng kanyang hawakan, gagawin ng kanyang mga kamay, ay iyong pagpapalain. Lord, it will prosper. In Jesus' name. In Jesus, receive it by faith. In Jesus' name. Amen. The anointing and overflow blessing be upon you now. Receive fresh revelation from God. Serving of gladness to God. Kaya hindi ng iyong mga kamay ay gagamitin ng Panginoon. Mahabang buhay ang ibibigay mo sa Kanya. At Kanyang buong pamilya ay maglilingkod sa iyo. Receive it in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, you will release the blessing of God now. Anointing and overflow of blessing upon me. Palalayain mo sa lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng sakit, lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa'yo, tatanggalin mo. At lahat ng hahawakan niya, lahat ng gagawin ng kanyang mga kamay. Lord, it you magiging blessing, magiging matagumpay. Salamat, Panginoon, sa buong pamilya nito na naglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Continue to receive the blessing of God. Continue to receive the anointing. And now, in this name, overflow of blessing be upon you. Lahat ng hawakan, lahat ng gagawin ng iyong mga kamay ay magtatagumpay. Lord, payamanin mo ang taong ito. Use this family, Panginoon, na mga paglingkod sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Let the anointing and overflow of blessing be upon in your family. Now, receive it in Jesus' name, 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 in Jesus' name. Yes, maging totoo siya. Maging totoo ka, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. Naranasan niya ang blessing dahil ang bawat hawakan niya, ang bawat kakapitan niya ay magiging pagpapala. It will be multiplied in Jesus' name. Amen and amen. Salamat, Panginoon. Continue to bless this woman, O God. The anointing and the overflow blessing be upon you. Wisdom and knowledge be upon you. At lahat ng iisipin mo ay para sa Panginoon lamang. At lahat ng hawakan ng iyong mga kamay, gagamitin, hawakan at ayusin ng iyong mga kamay, ay magkakaroon ng tagumpay sa pangalan ni Jesus in His name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pura masyanda matumakyanda. Lord, the double anointing of God be upon this woman now. Anointing and overflow blessing. Whatever the desire of her heart, Panginoon, ay pagkalob mo sa pangalan ni Jesus. Makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay niya sa pangalan ni Jesus. Lahat ng katanungan sasagutin mo. Lahat ng mga bagay na inilid niya ay gagawin mo. Lord, payamanin mo ang taong ito upang maging blessing siya. Ang kanyang mga kamay, ang lahat ng kanyang aawakan, Lord, ay maging pagpapala. Ingatan mo rin si DJ at Lord, ang kanyang pamilya ay magkaroon ng tunay kaligtasan matanggap sa pangalan ni Jesus. Receive it in Jesus' name. Aura Bashanda, Lord, double anointing of God be upon you in Jesus' name. The anointing and the overflow blessing be upon you now in Jesus' name. Lahat na nagpapahirap sa kanyang katawan, tinatanggal namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, maging maganda ang relasyon ng bawat pamilya nito. Lord, ang bawat hawakan niya, Lord, it will release healing. It will release prosperity. It will release goodness in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Amen. The blessing of God be upon you, the anointing and the blessing overflow in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Any doubt in you sa kanyang kaisipan, tanggalin mo. Lord, ang pagpapala, ang pagtitiwala, ilagay mo sa puso niya. Ano man ang hawakan niya, ano man ang gagawin ng mga kamay niya, ay pagpapalay mo. Receive it in Jesus' name. Amen. Pura masyanda labakyanda lakyanda. Lord, continue to bless the anointing of Jesus, the anointing of God, at sa kanyang hinahawakan, lahat ng pagpapalay mo, lahat ng kanyang gagawin ay magiging pagpapala at magagamitin mo siya sa iyong kakaharian, O Lord, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Lord, the anointing and overflow blessing be upon him now in Jesus' name.
Let the blood of Jesus cover him, Lord. Saan man siya pumunta, ang lahat ng isip niya ay para sa iyo lamang. Maging sentro ng kanyang isip at puso niya ay ikaw, Diyos. At lahat ng hawakan ng kanyang mga kamay ay magiging pagpapala. It will prosper, Lord. Hindi siya maiinip. Pagkas, Lord, ibibigay mo sa tamang panahon ang kahilingang ibinibigay mo sa kanya. Receive it in Jesus' name. Amen. Lord, kakaiba ang pagpapala ang ibigay mo sa bahay ito. Continue to anoint him, Lord. Anointing and overflow be upon me. Now, in Jesus' name. In Jesus' name. Maging mahatag ang kanyang pananampalataya. Huwag siya mahadala ng lahat ng gawa ng kaway. Bagas, Lord, mag-sentro ng kanyang kaisipan, ang kaisipan mo, Panginoon, sa paglilingkod. At lahat ng kanyang hawakan, lahat ng kanyang gagawin, Lord, ay magiging pagpapala. Ingatan mo ang kanyang buong pamilya, maging ang kanyang mother, nasa sa bansa, at kanyang mga masamoy. Patuloy mo ingatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Receive the anointing and overflow blessing be upon you in Jesus' name. Lahat ng katalinuhan, Lord, na kailangan niya ay ibigay mo. Kaalaman, paglilingkod ay ibigay mo sa kanya sa pangalan ni Jesus. Continue, Lord, to bless the work of her hands. Ang kanyang gagawin, Lord, kaliwat kanan, Lord, pagpapala sa kanyang buong pamilya at sa kanyang paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, continue to bless, overflow blessing upon Brother Ben, in Jesus' name. And the anointing of God upon him, Lord, in Jesus' name. At lahat ng kanyang gagawin, maging pagpapalas doble-doble, ang kahilingan niya ay pagkaloob mo, ang kanyang prayer niya, ipagkaloob mo. Receive it by faith, in Jesus' name. Amen and amen. Bless, O God, in Jesus' name. Continue to bless this child, O Lord. Iingatan mo sila. Panginoon, iingatan mo sila sa pangalan ni Jesus. Anointing and overflow, blessing upon him. Anointing of blessing, overflow, protection of God be upon you. Protection of God be upon you in Jesus' name. In Jesus' name, pagpalain mo kanyang mga kamay, ang lahat ng kanyang gagawin, bigyan mo talino. Ang mga batang ito, sa pangalan ni Jesus, anointing, overflow be upon him. Sa batang ito, bless the work of their hands, Lord. Ang lilingkod sila sa pangalan ni Jesus. Lord, anointing, ang kabaitan, at Lord, ang kanyang gagawin ng mga kamay ay pagpapalain mo. Tanggalin lahat ng masamang bisyo sa pangalan ni Jesus. Amen. We to bless, anointing, and overflow blessing ang iyong mga kamay ay pagpapalain sa pangalan ni Jesus. Ang talino na bumula sa Diyos ay pagkakalog sa iyo sa pangalan ni Jesus. Bless you in Jesus' name. Bless you, anointing and overflow blessing be upon you. Lord, patalino mong batang ito, maging masaya habang lumalaki, naglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, pagpalain mong babatang ito, anointing and overflow blessing, pag-iingat, protection, at lahat ng kanyang hawakan ay magiging pagpapala in Jesus' name. Amen. Lord, anointing and overflow blessing upon this child of God. Sa batang ito, lumaki na may takot sa iyo, paggalang, at lahat ng kanyang gagawin, ang kanyang pag-aaral ay tutulungan at magiging matalino siya sa pangalan ni Jesus. Lord, maramdaman ng batang ito ang pag-ibig mo, the anointing of God and overflow blessing be upon him, maging upon her, Lord, maging ang kanyang mga magulang sa ibang lugar, pagpalain mo at lahat ng hawakan niya ay pagpapalain mo, bigyan mo ng katalinuhan, ang batang ito maging head and not the tail, be a blessing in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Lord, I pray, oh God, Brother Warren, continue to serve the Lord, and the anointing and overflow of God be upon you, the blessing of God. Lord, ang katalinuhan, pagtsatsaga at paglilingkod ay ilalagay mo sa Kanya. Payamanin mo ang taong ito sa pangalan ni Jesus at lahat ng kanyang gagawin ng kanyang mga kamay ay magiging pagpapala. Hindi siya maiinip because in your perfect time, Panginoon, he will be prosper at ngayon pa lamang, Panginoon, matatanggap niya na. In Jesus' name, amen and amen. Pura masyanda lang. Kanda, Lord, the blessing and the anointing of God overflow, the blessing be upon you.
ang talino, ang pagmamahal, at ang paggalang ilalagay mo sa puso niya, Lord. Ang lahat ng kanyang hawakan, lahat ng gagawin niya, Lord, it will be blessed. In Jesus' name. In Jesus' name. Iingatan mo siya sa lahat ng saman siya dumako, Panginoon. Your blessing be upon her in Jesus' name. Amen. Lord, continue to bless and anoint Sister Eliza. Now the anointing and even blessing to overflow. Now, Lord, ipakita, Panginoon, ang mga plano mo sa kanya ay mas maganda pa. Ibigay mo ang kanyang kagustuhan upang magkaroon ng katuparan ng kanyang mga pangarap sa buhay. Tulungan mo siya, maging ang kanyang mga gagawin ng kanyang mga kamay, Lord, ay iyong pong pagpapalim. Thank you, Lord. Payamanin mo ang taong ito. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen.